One-sided. Let's see, ano ba ang magiging draft ngayon? Will they still pick Meepo? Open pa rin yung Meepo? Tignan natin. Baka naman mamaya this time mag-ready na for a lot of AoE control. Dito yung side ng Team Liquid or someone that could really answer yung Meepo pick. Pero kung ayaw mo na mag-isip ng ganun, ban mo na lang. Diba? Ban mo na yung Meepo. Nabigyan na kayo eh. Nakita ko si Parker sa video niya, ang hirap no? Ang hirap niya mag-English, no? Paano niya kaya na-integrate yung pick me Meepo, gano'n, no? Siguro mga simple callouts na lang. Sabihin natin parang nung time ni Samuel sa China. Baka ganun na lang din yun nangyari. Dota is my language, kumbaga, no? Parang kahit ping-ping na lang naman yun. Here. Ganun na lang yun eh. Come, go. Kahit mga ganun naman yung call, makigets mo na yan eh. Tapos pag ano, what item? Madali na lang yan pag di ka na mamana mag-English. Solid. At least kasi, alam mong yung mga kasama English talaga. So, hindi ka mahihirapan yun dun sa China. May mga Chinese talagang di marunong mag-English. Like, kahit makaintindi. Diba? Dun, lugi ka talaga, mahirap ka talaga. Kaya mas nakakabilib si Sumail. Sobrang kasi, laki ng China. Pero speaking about the language barrier nga dito mga sir, etong Tundra, naging iba yung form. Ayun, hindi nga ramdam dito. Naging iba yung form dito sa playoffs. American yung si Parker. Peter Parker. I mean, Pizza Parker. Englishman. Ayun na lang. Mas magandang term. Kaya ba over 39 dito? Hindi ko na alam. Mabilis yung dalawang teams na maglaro eh. Mga under ang malakas dito, boss. Pero it's always open sa over. Binanda ng Tundra yung Talent Protector. Sila yung second pick sila this time eh. So alam nila, okay, tanggalin natin yan. Baka Team Liquid ang kumuha. Diba? And this time naman, since nga, first pick si Liquid, last pick naman si Tundra, and inagaw na rin nila yung Tiny. It seems like nag-secure na rin sila ng strong hero, not only for Nisha, pero pwede pa rin gawing 4. Diba? Pwede pa rin gamitin ni Boxy. Wala naman na tayo nakikitang ibang position ng Tiny ko ba lately? Maliban sa mid 4, may nakita ka bang ibang Tiny? Wala. Yung nakita ko lang na nag-offlane yung Tiny sa C region. Tagal pa nun eh. Tagal na nun, di ba? Tagal nun, mga 2 months ago. Di ba? Di ba? So either na lang yan. 4 mid. Mid 4. For Tundra naman, ano kaya magiging pick nila dito for the first one? Will they pick someone na pwedeng kumounter agad sa Tiny kahit mapasupport pag sa mid siya, 'di ba? Interesting kasi talaga yung mga opening picks dito kasi kanina yung Liquid, like 'di ba, sinabi mo naman sa first pick nila parang first time ko nag-pick sila ng offlane, 'di ba? Ngayon ang naman nila, versatile pick sila. Pero eto, yung zero hero ngayon, yung hero na stable is the Shadow Shaman, pick ng Tundra. Sabi na si Parker ang bukas yung zipper. Ako pala. Ako pala yung bukas yung zipper. It happens. Alam mo naman. It happens. Lumalabas si Lugia. Tundra, kumuha sila ng Shaman this time. Siguro, bigay ng hero, Team Liquid, mag-same pick ba kayo? Di ko, kailan ko muna sila ng Jakira eh. Isa din sila sa mga hero na sa mga teams na okay gumamit ng Jakiro. At the same time, goods ka agad Shaman 4. Kaya mo bulihin yung Shaman. Ay, Diyos ko, mali. 13 pala si Tundra. So si Tundra yung pwede kumuha rin ng Jakiro. Kung support yung kukunin ng Tundra. Ang lumalabas kasi most likely sa Shaman, yung Phoenix Shaman, Jakiro Shaman. So malalaman natin kung which is which ngayon. Ang i-decide nitong Tundra. Pag nag-pick na ng support tong Tundra, yun yung pwedeng gawin ng Liquid. Mag 14-15 sila ng Phoenix Mars. 'Di ba kung gusto pa rin nila ng Phoenix? At least yung Phoenix, pwede kasi 5 hero naman ni Tofu yan eh. Either ibaba na yung Phoenix or Jakiro, siguro. O ikaw yung Tundra. Hindi nila kailangan na ba yung Jakiro kasi pwede nila gamitin eh. Unless ayaw nila. Diba? Kung gugo sila ng Phoenix. Yun sila din. Pwede sila mag-Phoenix. Ganun din eh.
Tama naman yung sinabi mo. Yung magkasama, ayun yung magkasama madalas lagi. Yung Phoenix, Shaman o kaya Shaman Jakiro. Ganyan. Sayang contender din yung wala na yun boss, matagal na yan yung team na yan. Wala yun, boss. Sobrang tsagal na boss. Keeper of the Light. Either choose your Jakiro Parang or Phoenix. ano talaga? Phoenix na ata yan? Oh, well constructed yung draft nila kanina. Kita mo tinatanggal nila yung mga hero na na OP alam sa nila Tiny. pwedeng kunin agad ng Team Liquid and kumuha ng Tiny yung Liquid. Alam din kasi nila yung Dinadala strength keeper. kanina kasi kita mo si BZM ilang in and out ang ginagawa ni BZM ha. Nire-refresh na siya dito ng keeper of the light. Pero it's gonna be the Warlock. Ooh, and then actually nakabanto kaninang game. Game 1 kaya hindi natin siya nakita. Yun din yung sinasabi mo na yung trifecta na mga heroes. Warlock. Ano pa Sila nga yun? yung mga nasa top rank. Yan, Warlock, Ay, top rank Shaman. tuloy, top pick heroes. At sana may Meteor Makers pa na team, lol. Dota 1 yan Dota 1 yan boss MYM. Yun yung mga ayan, nilabas na yung Marcy and At Jakiro. may naghahanap nito kanina sa viewers, Marcy. Oh. Pero pwede pa rin kasing i-assume na support since Tiny nga, 'di ba? Baka i-mid pa ng Liquid pero for Tundra tingin ko okay nang kumuha sila ng Okay yata Invoker sa ganito. Pag nag-ult yung yung Marcy deafening blast mo lang, wala na. Parang kung ikaw Marcy, kamot ka na. Oh. Ano man na yun, tanggap mo na oy, naging wasil ako dito Unless sa may BKB ka. sa Tingin ko it's time BZM show, Invoker. Okay naman, may shaman ka na may surety ka bigay It's the ka. gyrocopter ni Parker. Yung kinuha nila. It's always the hero na nakita natin na stable sa mga Chinese Tsaka teams. ito yung mga heroes last meta. Diba? Stable. Gyrocopter, Meepo. Ngayon, Tide Hunter lang yung side dito ng Team Liquid. It is not a problem for Tundra pala. Ngayon, ang sasabihin ko, problema to sa side ng Liquid. I mean, ano gagawin mo as Marcy sa lane? Kung carry Marcy kung carry Marcy lang naman. Busong kunot nung Tide. So they have anticipated in a sense na papasok tong Tiny at saka Marcy. Sige, Rampage. Ayun pa, puro kayo melee. Ano dito? Then this counters din yung possibility na Mars pick yung Liquid. Di ka na mag-Mars sa ganito. Ang hirap mag-Mars sa ganito. Kalaban mo Tide. Kasi ayun yung reason kung bakit parang pwede sila mag Mars. May gyro kasi yung kalaban diba? So kulong mo lang yun, wala nang kwenta yung Black Cannon, may Tide. Wager daw direct sa mga meron daw guys. Sabi ni Direct, meron daw. At ang Monkey King ni Mickey pantapat sa Tide Hunter. One of the few heroes So na we are assuming nakita na natin. to. We are assuming na mid-tiny na. Yep. Mid-tiny, hindi na siya 4 kasi nag-4 na yung Marcy. So, kulang sa side ng Team Liquid is yung Pang-invoker Hero nga Ace. to, boss. Kahit MK. Oo. Tornado mo lang yung Jingo Master niyan. Tapos may Tide Hunter ka. Kataklisim ka sa akin, boss. Okay ka rin against Tiny mid. Tapos pag mayroon pang Fatal Bands, tinaman ng Cataclysm, Sabog nga buhay nyo dun. wasak Tapos, lahat. nagsisilabasan yung Forge Spirit. Ayun, binan nila. Obvious eh. Obvious eh. Alam na nila may giging karanasan nila pag hindi nila binan yung Invoker. Ano Pero pa ba't ganito? ang pick mo dito as offlane if your Team Liquid? Parang okay nga mag-Viper eh. Break. Walang kwenta rin yung Jingo Mastery. Pero si BGM yung napapansin natin na hate. Ayoko siya. Ayoko siya mag-Viper. Hate niya mga Pero kung titignan mo yung hero, maganda yung Viper, 'di ba? Pero si BCM parang parang tinatamad si BCM maglaro nun eh. Ngayon, di ko tatamarin. Ayun yung like parang Oo. parang sinabihan ka na Viper ka na. Tapos ikaw hindi ka agree. You're one win away to eliminate Liquid in the lower bracket, no? Why not? Coconut. Underlord is banned. At naisip ko na rin yun na maganda sana mag-Underlord dito, guys. So, ang open is Centaur. Ano pa? Centaur, Darkseer. Pwede sila Timbers oh.
Timbersaw. Kahit sabihin mo medyo kaya naman siya labanan nung gyro sa lane, at least may pang ano ka sa, may pang sagot ka sa ano, early ng tide, 'di ba? May chakram ka. Chakram whirling deck. BZM. Last pick pa naman si BZM dito, so may mga nagaan. Bristleback Bro, Bristleback bro yan. Bristleback offlane. Okay, Bristleback. Pang ano lang din, pang sabay-sabay talaga. So this could benefit really the Tide Hunter dito kasi palusob yung mga heroes ng Team Liquid. Kung Pero Team Liquid naman, malakas yung ano Kung nila. magpapak si BCM Sugal, kasi may tiny sa kabila. Pero pwede mo sabihin, BCM naman yan eh. Pero kung di siya magpapak, actually okay yung Kyop. Okay ako sa Kyop. DPS ka tapos puro melee yung kalaban mo. 4 na melee no? Ang dami mong chance dito. Wala pa Kailangan mo silang rin catch. ng isang vessel carrier, kumbaga. Kung Bristleback mag-vessel naman. carry. O kaya Storm. Okay lang. Ay, bad Di, ba? Void Di naman. Spirit Ban siguro. eh. Ban pala. Sorry. O sisimplan mo na lang ng hero. Oy, Kyop of kumite. Pain. Earthshaker. Ano pa? Okay din yung nakakita nun, ha? Tinker. Parang okay Oo din yan. nga, Tinker. Pero like, sobrang, parang greedy yung Tinker. Hindi, okay lang. Laban yun. Kasi yung Walang pang catch, no? kung titignan mo yung leaning ng Liquid, parang hindi naman sila ganun kataas yung kill potential. Gawa nung support ng Tundra, salot eh. Yung isa pa, makunat. Walang pang catch dito mga sir. Baka maging sneaky din dito yung Liquid in a sense na mangkiking mid. Pag nagmilito ng mid ang Ako, okay Tundra. ako sa Viper dito. Kahit hindi natin gusto nakikita si BCM na at halatang tinatamad siyang gamitin yung hero yun, maganda Viper sa game na to. Puro melee eh. Tapos Viper strike mo, ang dami mo pwedeng target. Tusker! Ay, isa din Ayun nakalimutan na, natin. Mas aray masakit mo. pala. boss. Baliktad. Mas masakit pala. Mas masakit. Ganun din yung idea, di ba? DPS na masakit sa mid, pero dito mag-enjoy siya. Huskar. Susunugin yung bato, aray mo. Susunugin Inaantok talaga. inaantok na Tundra. Gusto na talaga tapusin agad. Tsaka yung silence nito, boss. Tapos puro kayo melee. Well, melee malakas naman din ang yung sagot. Huskar dun. Oh, malakas siya kasi pasugod lahat. And counted naman siya ng physical. But then, if you have this Huskar who's like assured mid dito sa Tundra, di ba? I go for your 2-0 dito, Mike. Kumakamot na yung Liquid yan. Tingin ko, one of the ways para masolusyonan nila yung Huskar mid, dapat mag-rotate si Mickey doon. Yung sinabi mo na na ang Tundra yellow. Ayun yung Liquid ginawang yellow. Tutunawin ni Tundra. Ay, Ni Nisha. Ay, Nisha, sorry. Si BCM, nagkamali pa tayo. kaya ito na guys, game number 2. Magkakaroon tayo dito ng interview ata. Or I don't know. Tapos wala na. Kakaano lang kasi, kakapasok lang natin. So, game number 2. Tundra to win. Game 1, naging massacre. So, walang interview dito tayo magsasalita. Ano to? I'm expecting na dapat umikot yung MK talaga sa mid. Kasi pag hindi siya tumunan doon, parang ang hirap talaga pigilan ng Huskar eh. At help the stream mga sir ha. Support nyo naman kami dito. Kasi playoffs na po tayo. We are live on Facebook, YouTube, and Twitch. So, wag nyo rin kalimutan. Yung mga tamisan, meron tayong Telegram group chat. Meron tayong mga predictions. May mga pamigay dyan sa loob ng GC. Scan nyo lang po mga sir yung QR code. Musta MMR mo? Boys key, ang MMR ko ay 6K lang. 6K is the new Asian. And upgrade your gadget with everyday gadget. Get the Pahing newest iPhones and gadgets. Nandyan guys. Pahing cellphone, baka naman. Di-deliver na yan ng pterodactyl yung isang box sa labas nyo. Birthday gadget, baka naman. Sa cellphone, kahit di na cellphone, kahit ano na lang. Woo! iPad. Upcoming tournaments. This Tutulungan ko yan. April. Civil War, handa ka na ba makipag-trash talkan? Depends namin yung mga yan. Defense mo yun. Depends namin yan. Depends namin yan. Papja namin. Gagawa rin kami ng Gotta feel good outreach. after game one, huh? Busy ako niyan. Yeah, just giving Parker called the meeple, and we're like, okay, you stand in. We give you whatever you want. Not too creative with game two's draft, if you don't mind me saying. It's a pretty standard hero, some stuff that we have seen before. In fact, this Huskar pick, 50 bans before this, and you guys managed to get it. Were you excited to get that? Yeah, BZM really wanted it.
because like I had a conversation with him like a week ago saying like, BZM, these people will just keep blind picking this Warrior Spirit, Embers, Tinies. You're gonna take this disrespect or what? So you queue the Husk up, and then he got it ready, and it's time to fuck Nisha. Oh. Oh. Ah. All right. I like to see it. It's time to Absolutely. Now, I do finish have it. to ask you about the Team Liquid Touch the draft here. I mean, I we're like it. seeing a lot of iconic heroes from them, especially kind of scary with that Tiny interaction. BZM has fought against the Tiny before. Inverse, though. I believe he was the Tiny. What do you think about Liquid's draft? They are very tempo based with the Marcy 4 and Monkey King. These heroes like have little to no scaling, and that's why they're not really pop heroes. However, if you lose the game in like 10 minutes, we'll scale for what? So this is where Liquid's strength is gonna show. They're already starting with the cheese with the block and stuff. They have to go. They're gonna run at this. Well, it looks like they're running at you already, so I'm going to let you get into the game. I can see you're very focused here. Will you get first blood or the enemy? I think we are going to get first blood, unless Whitemon like keeps of fun. Okay, well, we'll see how the feeds go. Congratulations so far. We'll see if we talk to you again. Hopefully not, because that would be a loser interview. So, you're Sunog fine. na sunog yung apoy, boss. Dito sa mid lane, boss. Game number 2 na to, guys. Ha? Kita nyo naman may trash talkan. Ito naman gagawin. Natatawa ako sa ano ngayon sa timing nila. Ito na gumagawa ng Liquid ng cheesy block muna para ano. Good pick naman tong MK talaga na last pick, diba? Okay siya against dito sa may Tide Hunter, diba? You've got the damage kahit tabahan ka ng Anchor Smash, may Jingo Mastery ka naman. Pero pinaka gusto ko talaga sa kanya makita this game is matulungan nila si Nisha sa mid. Especially siya kasi ganoon yung scenarios lagi na madalas ko nakikita pag may matchup na magkalaban yung Huskar tsaka MK na carry. Tumutulong talaga yung carry MK. Pero dito, kung sabihin natin hindi naman ganun sobrang mahirapan si Nisha since tignan mo yung gagawin niya, mukhang babackdooring niya. Prepared nga lang si BCM. May word siya dun eh. Alam niya yung ginagawa ni Nisha. Ayos, no? Deeply. Oh, Diyos ko, hindi pa inabot. Kamot. Aray mo. Kamot betlo kay iba pala yun, boss. Aray mo, Kay dede na Parker pala yun. dede na yan kanyan. Kakambyo ka talaga dito. Ayun na. Si DJ. Talo ka agad ng isang wave. 2, 3. Aray ko, 4 na yan, boss. Pag Ilan inabot natira? ng 5. Ayun, talo ka nga ng isang wave talaga. Inabot pa ng 5. Aray mo. Ayun, isa nakuha niya. Isa, ay, dalawa. Pwede na, 50%. Di, 2 range yun eh. Grabe yung galawan ngayon, ha? So, is trying to go for wrap around. And si Parker, tama, flagkano lang naman dito sa bottom lane. Ganun ang gagawin dito. And, okay din naman to sa isang Bristleback, guys. Pag nakalamang naman din yung Bristleback, hindi mo naman talaga maano din. Kumbaga, mabubugbog ng sobra. Mabubugbog mo siya sa first 10 minutes, pero after that one, pag kumunot na siya, pwede nang pumalag dito yung Liquid. As of the coach ng si Moon Meander, sinabi nung Tondra, tempo-based. Gano'n ang Liquid ngayon. Hindi kasi makakagangster tong Bristleback sa baba. Ang kasama kasi ng Gyro, Shaman. Ay, the lift is there. Habang yung Lotus, Rocket makukuha pa rin naman. At nagamit nga dito. Yung Rocket Barrage si Ace, he's aiming for Ari. Meron silang Magic Stick. Everybody's low, pero yung Quill Spray, it's gonna be like so... Nakaka-Rocket Barrage ulit. So, makati nga yung Quill Spray dito, guys. The damage, the stacks. Ayan. Ito, they're going for the second time around. Sino ang unang tataob? And there goes the lift-in. Ayan na. Kukuha pa rin si Parker And ng First Blood. Brought to us by Kuya Nick. Alam nyo na yan mga boss. Kung may katanungan kay Pimilin Page at may sasagot sa inyo dyan 24/7. Pero tama. Siguts, di ba? Kami ang first blood. makakuha ng first blood at sila nga ay nakakuha ng first blood. Sakto kasi nag-devil 2 yung Rocket Barrage dito ni Parker. At the same time, tinake lightly pa nga yun ni Parker eh. Di ba yung plakano niya, nilasit niya talaga sa grips, hindi niya diniretso dun sa hawak ng Shaman. Yun lang, no? Yung mga delivery ng courier, parang nagkaroon ng konting edge din yung Liquid kasi nga Marcy nga sila dito. So, may mga na-deliver pa. They were aiming for the courier. Kung may mga ganun scenario din, pwede mong ilasit na lang eh. Pero, like, yung patience of mind nila. First build na kami dito. Kukuha dito ng Tundra. Itong Tide Hunter, ito kasi yung isa sa mga hero na kahit mag 60 minutes game, medyo hindi naman makatotohanan to sasabihin ko, pero for the worst lang. Kahit mag 60 minutes game, basta may dagger yung Tide Hunter, may bilang yan eh. Ang bilis nga ni Parker Tawag dito? Ult lang kailangan gawin yan, okay na eh. So, Tiny.
not going for the easiest lane. At eto na naman yung ngaw-ngawa natin sa Facebook. Sabi ni Bossing let's go fast farm pa naman din, gyro din yan. Tapos kahit 1 versus 4, kayang-kaya nila with Huskar. Ang ano kasi dyan, may pang diffuse ng situation yung Tundra. If ever na mapunta man sa situation yung Huskar na kaya siya patayin ng Liquid, may Ravage kasi. May Warlock Golem pa. 33 dito. Uy, Abot. this is gonna be good. Slow Yung pa Liquid. ng ice. Easy kill. Slow talaga, wala siyang recovery dito. So pick off dito sa bottom lane. Hahawakan muna si Ari. Pinagtulungan na. Uy. At nakakaganti yung Liquid yun. A good sign for Liquid as well. Gumaganti at lumalaban na sila. They're putting up a fight dito sa game na to, and mukhang in-acknowledge na rin dito ni Nisha na okay, kung mag-stay ako dito sa mid, magmumukha lang akong tanga, hindi makakalasit na maayos against sa Scar, rotate na lang. Kita mo naman ng Huskar, 22 denies dito sa mid lane. Hayop yan. So, meron tayo dito. Lasit ng Tiny. 14. Parang, na. parang 15 kabataan lang natin. 15 na. Pag-masahe sa jeep. Rocket barrage, boss. At yan, meron pa namang mga fairy fire dito sa bottom lane. 6-minute Lotus. Gumagalo na. Di ba pati si Tomo pupunta na rito sa baba. Hindi na nila gusto maulit yung nangyari kanina na yung Tundra lang talaga. Yung gumagalo sa map. Sinasabayan na rin talaga dito na Liquid as well. Actually, sila pa kayo nauuna. Ito pa. Talo na naman. At hindi pa inabot. Pero tayo dito teleport. Hawakan, boss. Pero buti naman si Boxy is gonna help etong si Ace. Buti naman may buhat. May hot mo doon yung Marcy. Pero yung point mo doon or yung thought na gusto mo talagang pumatay na naman. Nagkakaroon ng space etong si 33 sa top. He might die as well again. Ginagawa niya na nga ng paraan ng Nizone. Alam niya naman kasi na hanggat hindi dalawa yung nag-game sa kanya dito, at yung dalawa na yun, dapat isa doon, MK. Ipupunta niya to sa Huskar para tumaba? Pwede. Is this Pwede. the new strategy? Mas dadali. Hala! Ibibigay nga. Grabe, delivery man. Hatid sa inyo. Hindi mo na tayo sponsored doon. Umaga ng range. Hatid na hatid nga dito. Okay, konting lang din siya. Kailangan niya ng experience din kasi para meron siyang Ay, ravage. sa baba, si Ace. Rocket barrage there. Habang si Ace masusustain. Good sustain from the Warlock. Ari dito. Wala siyang kawala, guys. At outnumbered itong team Tundra. Sparkers gonna rocket barrage into safety. Dalawang support namatay dun sa may side na Tundra. Guting. Mm. May nangyari. Maganda na nangyari dito sa side ng Liquid. Hindi na yung sobrang bugbog. Sila naman yung currently lamang ngayon ng 1K. Diba? Sa loob pa lang ng 7 minutes and lamang din sila ng 4 kills. Against dito sa may Tundra and Tundra. Mukhang magsisimula lang gumalaw yung kanilang offlane once na mag-double 6. Natatakot lang ako mamaya pag si Mickey dito sa sobrang din. Mapapabayaan yung Tide Hunter. Okay naman yung mga nagiging farm. Pero si BZM talaga, yung item timing na talaga. Parker, makaharas dito sa bottom lane. There goes the ice path and that's the gyrocopter. Mayday! Huli ba nga dito si Ari? Kasunod yan. At yung sinasabi ko sa inyo, na Bristlebach talaga na pick dito. Medyo malakas talaga pag returning timing. the favor, ha? Kayo naman dito, ha? Kanina pa kayo makulit. Kami na naman babawi ngayon. Tundra. Facebooks yung Tiny, hindi mo mabutan yan. Alam mo, ha? Bumabawi yung Liquid. Pero ito yung gusto ko makita kasi Madness nila, yung Huskar boss. Pag nasagot din nila yan, di ba, na parang mabaliktad nila o maparanas nila dito yung ginawa sa kanila ng Tundra, pwede mag game 3, boss. Ito na, push na nga dito sa bottom lane. Lane ni Parker. Aray mo, Gyro. Yun nga, boss. Because of the network, Liquid. You're gonna be having the advantage right now. Kasi nga, yung mga heroes nila sobrang active. Kasi ito. Armlet available na. Nagpa-farm na ng mga newt ng Ancient Crimps dito yung si BCM para bumilis yung kanyang gold. Kailangan nyo lang mag-ingat with the Armlet Wala toggle. Nagkamali ka, ewan ko lang, BCM, ginusto mo yan na hero. Ay! Yay! May stick naman siya eh. Napa-win days si Highball. Tratakbo na siya ng Tiny. Bumili na rin ng win days. At binibigyan ng experience ito si Ari.
Tsaka yung Liquid kanina, di ba? Sobrang aggressive nila. Alam nila na ganito yung game plan ng Tundra na nagsistock-stock sila. Kina-cover na rin ng Tide Hunter para hindi makaangat. Or walang Obvious yan. mag-ano Hindi dito. nagpapakita yung ano eh. Hindi nagpapakita yung Scars sa mid. Tapos yung Shaman nandun eh. Matik yan na alam nila nagtatake ng stacks dito. Yung Huskar. Si Kaya Parker. naman nag-smoke yung side ng Team Liquid. Si Parker yung Unfortunately, wala. hinahanap at mukhang matatagpuan na dito ng dalawang support. There goes Boxy with the sustain from Parker. Gagamitin yung cooldown. I don't know. Nakahanda dito yung Tundra. They're gonna strike back. Two supports failing. Uy, But nice toss. then we have the toss from the Tiny. Ace participating. BZM. Maganda yata. Madadarang kasapoy. Patay itong Shaman. Meron siyang foul play. Ayun. Habang yung Ravage nasa likod. Tatlo. Biglang naging 5-on-5 yung teamfight natin dito. So confusing pero pasok-pasok sila dito. Good thing. Kukuha dito si 33. Si BZM dumadaan sa Indian Pass Go pa ba? Fatal Bonds? Sobrang- Hindi naman natin makaka-count dito. At buti na lang. Okay pa. Sa side na Liquid, yung nangyari na kaysa mo namatayan sila ng Bristleback. The good thing dun nakakuha ng XP plus ng kill. Ayan pa! Yung Tiny at hindi pa tapos. Another kill for the side of Team Liquid. Patay si Whitemon and first 10 kills. Liquid naman yung nakakuha ngayon, di ba? Yes They're sir. making sure na hindi sila mapapaya ulit dito sa may game number 2 kasi kanina sobrang, oh my god, parang ayun yung mga tipo ng game na ayaw mo na laruan eh. Na may puhan lang kung ikaw yung ayun Liquid. yung mga game na ayaw mo na lumabas ng boot. Kasi sabi, shit, sobrang bugbog. Yun eh. Si Parker, magsistock na lang. Yung mga natin dito, bumabawi pa naman yung Tiny. Against Huskar talaga. Kita mo yung mga rotation niya, 400 lang yung lamang dito ng ng Huskar nila. Hopefully, sana matuloy-tuloy ito ng Liquid. Kasi ito yung difference nung draft nung game 1 tsaka game 2 eh. BZM tumalon at hinagisan pa ng bato and That's pagkatapos nito pupush na etong Tundra. Pero yun nga eh, yung drop kasi ng game 1 ng Liquid kanina, wala talaga silang panlaban eh. Yung drop ng game 2 dito ng Tundra, kasi na somewhat same situation sila. May panglaban sila eh, may golem sila, pero wait, speaking of laban sa Teleport ni baba. Parker for seconds ng cooldown. He's just gonna cover himself dito ng kanyang cooldown. Sariling cooldown para makover lang. So, he is not gonna die dito sa bottom lane. So, as I was saying, ngayon, may panlaban kasi yung Tundra eh. May golem sila, may Ravage, di ba yung farm ng Gyro, sabihin nating kaya pa humabol. Kasi Gyro naman to, di ba? Yung MKS still farming for... uy, wait lang. I take it back. Hindi pala pang farm Deso item yung build kanya. Gugu pala talaga, Deso. Oo. Kaso sugal to ha. Pag nag-Deso build ka, gusto mo talagang pumatay. So once na magkamali yung Liquid, pwede Oo, ano yun. ang hirap mag-scale. Pwede silang mapatid dyan. And I think this is worth it kasi you need to address the BZM Huskar. Dapat lang. Di ba? Dapat lang. Maganda naman kasi dyan sa Deso MK, gumagana yan sa Wukong's command mo eh. Parang mararamdaman ng Huli. And speaking of the devil, Yes! Good catch from a Team Liquid. ganda ng warding placement niya na Team Liquid compare no game 2. Ay, game 1. Continuous lang yung kanilang pressure. Alam naman to ng Tundra na ganito. And hindi sila makakapalag as long as mula tayong golem. Or meron man naman Ravage. Pero as for 33, busy siya dito. Nagpa-farm din para makapag-catch up yung Tide Hunter. Advance yung words dito na Team Liquid. Mini-make sure nila nakikita nila yung progress at kung nasaan yung heroes dito ng Tundra. I-game 3 mo, baby. Parang lang ha? Parang sa Basta ito lang basketball yung court lang, boss. Deso MK dapat hindi talaga mag-fail to. Sabihin natin kakakuha mo lang ng Deso tapos 2 beses ka na mati na sunod. Aray mo. Ayan, no? Kamot ulo ka talaga. Yung warding dito, yung mga supports ngayon, kinakailangan lang responde dito yung Tundra. And as for Liquid, they're aiming for the top lane. Eyes on the last tower. Kasi na-push na dito. At, Uy, nice. Safety Snatcher. Boxy. Ito si Tofu. Huwag na prinsesa ko. Huwag na rin ako. Alis kami dito, boss. Yung dragon at yung prinsesa. Oy. BZM, tinalunan. Pwede toss to, Eto si Nisha. Habang tumalon siya literal. Dito, he's out of position right now. Mapapatay niya yung Tiny ba? Buhay pa ata. Eto si Nisha. And there goes Mickey. Teleporting on the mid lane. They want the Tide Hunter. It's a 1-for-1 trade. Namatay pa rin si Nisha. Napatay pa rin. Nadarang pa rin siya ng apoy. Okay, dito si Parker with a cooldown. Sino naman doon? Medyo makunat. Yung Shaman lang pala. Bawal na strike yung gagamitin din ni Mickey. And 2-for-1 na naging trade still in favoring Team Liquid.
Pero ito gusto ko rin yung magiging approach ni Parker sa kanyang item. Hindi siya yung tipo ng gyrocopter na will go for Falcon Blade tapos mag-Aghanim's. This time, nag-Dragon din siya at magkikristalis. Kasi yung sinasabi mo, Alam Mike, niya kailangan niya lumaban sinasabi mo, Mike, na kinakailangan talaga nilang lumaban. Yan, papalag-palag sila ngayon. At 3,000 na. Alamang, meron silang golem. Itong Tundra. Eco Saber. Ayan yung pang-farm niya. Eco Saber. Sarap niyan yung hataw. Dalawa agad. Si BZM, kailangan niya na ng BKB. Dito. Oo. This time hindi na pwedeng chill ka lang ulit at lotus ka lang. Dito kasi wala ka masyadong ilo-lotus eh. Dagger na rin si Nisha. Isang team fight dito, Liquid. Nakahanda ba ang Tundra? Yan yung katanungan dito, guys. 15 minutes. Network lead. Ayun, 4K pa lang naman. Yung score naman natin is 16-14 favoring sa Liquid. At wala na rin yung tier 1 top tower dito ng Tundra. May objective na ba yung Tundra? Yes, wala na rin pala yung tier 1 top tower ng Liquid. Mid at bottom na lang talaga natitira. Bilib ako kay Nisha, 2 minutes and 30 seconds faster than the usual na Blink Dagger. And dito din yung Lotus Orb, 6 minutes early. At nagro-roshan sila, yung nagro-roshan ngayon. May desert naman sila eh. Tsaka Yeah. yung first skill ng Bristleback, yung Goo. So, bigay mo na yung Aegis. Si Parker hindi pa nakakahabol. Parker, naging ganito naman din yung situation niya before. Nung kahapon, malaban yung P-Vision. It's just BZM ngayon ang nagiging stronghold itong Tundra. Type muna tayo ng timing. Pero Liquid dito, hindi sila papayag. They will have this Aegis and they will aim the top lane. Kasunod yan. Yung lang, iwasan yung Ravage at saka yung Golem. Ito si Parker, go. Mickey, boundless strike. Pumasok na rin si Boxy. Nahulugan sila ng bato pero si Parker wala siyang kumala dito. Meron tayong cooldown bago siya mabibigyan. Habang si Whitemon, if-finish yung kanyang summons. So, it's the Jakiro. Kapalit ni Parker, okay lang yun. Meron tayong Aegis, guys, ha. There goes Nisha. At Avalanche dito sa tatlo. At nadarang pa. Dito ang score. Hindi ba sila tapos, ha? May Aegis yan. Nakapag-blink. Yung Deso charges, Mike, dito. Nag-accumulate na ngayon. And you are so happy with the Deso build dito ni Mickey. At doon nakakabawi dito yung side ng Liquid. Kasi ito naman yung in-hope natin na nag-Deso build yung MK. Sana magtuloy-tuloy, di ba? Huwag siya yung mamatay ng mamatay. At wrong timing din kasi for Huskar, di ba? Tamalan ka tapos sobrang low ng HP mo. Binato ka lang dos for dos ng timing. Si Parker magpapike talaga muna. Kailangan niya ito dahil sa Wukong's Command tapos sa buhat sa kanya ng Marcy. Binili niya na agad ng first after. Yan, after niyan, swap siya to Pike. Was hoping for the damage build. Tilakad niya yung Wukong's Command, napalo din siya. Ganda nung obol siya tatlo, boss. Grabe si Nisha dito. Kamali din pala kamali din ng tagal doon si BZM. Pagtagal niya, yung nag-iisa na agad, no? Pagkabitaw niya, saktong binato siya ni Nisha ng... Oh, Ayun, di ba? Nagulat din siya. nagulat siya. Oh, I fucked up, sabi niya. Tanggap niya na eh. Eto na, Mike. 10 Deso charges with the Echo Saber. Bilis. Okay, ang sakit yan. Pwede pa gawing harpoon yun. Wala talagang takasan. Lalong-lalo na yung kawawang-kawawa dyan. Yung dalawang support. May harpoon yung carry ng kalaban. Uy, Aray naku po. mo. Ayun. Dadanin sa arena. Ay, sa Ay, bumaba ward siya. ng Gusto shaman. niyang i-bait. Gusto niyang kunin na itong si 33. Kala niya nag-iisa na si 33. But he needs to be careful. Si Boxy tumalon na dito sa backlines habang ini-aim na dito yung Tide Hunter. I think Talk to him, Blink. sa likod ang unang madadali. Kasama ni Ace, ito si Boxy. Si Boxy lang yung namatay. So, disengage mo na yung Tundra. It's a 4 versus 5 and the Tormentor Kulang. ang gusto nila dito, Kulang. Kaya kailangan magbantay. I mean, wala na silang Aegis. Kaya naman yung Tundra nanlalaban na rin talaga. Pero kung may Aegis sila dito, out yata to for Tundra eh. At gugo sila, Mike. Meron silang smoke. Gusto nila i-contest dito yung Tormentor. Meron pa naman sila ditong Ravage. Yung Golem ata nila magkukuldown na later.
With the blank dagger. Hoy, Team Liquid, umiwas sila dito. Tanggap na lang ni BGM. Kahit masakit, nakangiti na lang. Ayan talaga, boss. Sa kanila na daw yung Tormentor. Di naman daw nila kailangan yan. Ay, yeah, nag-smoke sila. Nakahanda dito yung goal ni Whitemon. They are so ready. As for Thunder, they're not going for the Tormentor agad. Ace lang, front lines. Basic Dota lang muna sa Liquid. Trying to find the positioning. Boxy, makakalis pa naman. Kino-cover lang nila. Good ice part from Tofu. And as for Ace, he's just gonna tank dito. Ito lang nangyari. Wala pong Tormentor. It's a stare down from the two of the teams. Nagkakagirian lang. DKB na si Nisha. Pwede na siyang pumasok nang walang Huwag lang mauna ng X. pangamba. Huwag lang mauna ng X. Yun lang. Baka maunahan pa lang X eh. Yes, ayun lang si Nisha, BKB para hindi na ma-hex. Huli agad dito si BZM. Meron tayong Fatal Bands. Medyo makate with the cooldown mga sir. Nagamit na rin dito ang Wokus Command. So as for Parker, he's just gonna go for the pike. Huli pa rin dito. Kino-cover na ng dalawang supports. Hindi pa gagamitin yung Ravage. Pero yung Fatal Bands dito, ang kati-kati boost. Patay din sa Pero ating si Parker nasusustain dito Gusto nila i-go at i-go. Ito yung toss. Mapapatay ba? Ito si Parker is just running away and mapipick off nga nila. Ravage! A little bit too late. 33. Medyo na out of siya dito Na-tunnel vision siya sa backlines. Hindi niya akalain na ginago lang nila dito sa backlines. Etong gyrocopter. Ayan na. 23-11. Gumaganti talaga dito yung Liquid. Unfortunately, hindi na magagawa yung 3 kills lang ng early. Yung side na Tundra, di ba? Pero it doesn't matter naman. Oo, si Mickey, naku, nahuli na silence. Hindi pa makakapag-teleport. Has the HP though. Ito is gonna strike back. Meron tayong Jago Mastery. Nakapikit ako siya, hindi ko nakita. At ikaw si Bizem, pipikit ka na lang ulit. Kakabuhay mo lang. Pahinga ka muna, anak. Ayan ang aray mo. Makakabawi nga talaga dito sa side ng Liquid. And this is a good sign para sa mga tropa nating pumuso sa Liquid talaga. At tingin ko kailangan nila mag-BKB nung Huskar. I like tossing tight into you, Mika, or anyone into you. I like tossing tide daw. Yun lang. No? Given naman na hindi na siya magra-ravage dito. Pero ba't siya umatras? Hindi niya na kinocover sa Parker. Ba't siya dumiretso doon? Ayun, no? Nagkamali na ng takbo. Balakata mag-form sa Nasa triangle. gilid pala siya, hindi siya dumiretso, boss. So, like, ilang networks na yung lamang dito ng Liquid? Sorry? Ilang network na yung gold? 12k na? Yun, sabi na eh. Kala ko yung narinig ko eh. Kita nyo naman dito, 78%. 12k. Makakabo ba yan? Parang, ito naman yung situation ng Tundra ngayon. Kailangan nila manalo ng kahit isang fight, tapos matanggal nila yung mga streak dito na Team Liquid. Kasi that would be a huge help for them to swing yung network advantage Full. dito na Team Liquid. Full na ata yung deso dito, Mike. 30 na ata ata. Hindi pa naman yata. Kanina pa sila nananalo. 20, ayun, 20 walang. 20 Sobrang pa lang. aga naman ng 30. Okay. Siguro mga 10 na Palong-palo pa si lang siya. Miggy pag ganun. Kanina pa kasi early deso kasi tapos biglang napasok yung anim agad, no? Tapos nanalo sila ng dalawang team fight. 20 pa naman. Yung Huskar nagkakamali pa na nagkakamali. Oo, yun din. Mapasok na mapasok. Lalo na yung sa mid, sobrang halata nun eh. Na itotos niya tapos di siya nalalapitan ng ano? Dito? Huskar basta. Oh, biglang panic sila ngayon. Oh, hindi siya nilalapitan ng tayo ni basta. Kasi naghihintay ng kakampi. And kung ikaw yung Huskar dito, malulungkot ka. Na hindi ka na ano, hindi mo na pull off yung Dominated game. like 23 minutes pa naman. Maaga pa naman tayo dito, guys. Pero nasa timing talaga ito ng Liquid. Paano sila makaka-hold off? I think it's Parker. Needs to have Ngayon that naman, good, team fight. titignan natin sa side ng Tundra kung sila ba 30 minutes din. Nagtakal na ng GG. Tingin ko aabot pa to ng mga 40. Kasi gyro kasi. Pero possible naman eh. Pag nakakuha na naman sila ulit dito ng Aegis advantage. Probadin na lang sila dito. Tiny wins games? Is this ano?
Ang laking impact ng mga Tiny sa game na to. At yung mid kasi kanina, I mean, pati mid yun, taga-serve ng food eh. Kaso medyo makain nga lang din yung hero ng, I mean, sa side ng Tundra player nila. Nakakuha ng kill. Isipin mo yung patay yung 4 mong kakampi tapos saka ka palang magra-ravage. Ang liquid kasi kanina, sobrang space out nila. Marinate kasi. Fertilize ba? Tama ba? Pina-ferment. Yun. Oh, ferment. Fertilize sa lupa yun. Ito na si Ace ha. Lotus lang at SNY. Actually, masakit na rin ang Basil back. Yung ano lang din talaga ng liquid ngayon. Ang ganda din ng kanilang hero. Pero kailangan mong maging ano talaga, maging dominate sa mapa. Oy! Si Parker! Nakaligtas pa! Buti na lang may Shadow Blade ka, sebed eh. Yung ano na lang kulang sa kanya. At mukhang hindi ready. Ala, napakita ulit. Okay, mapapatay si Whitemon sa kabila. Pero as for Parker, he will aim for Anisha. May BKB pa to ha. Uy, pinake that's niya nice. pa. To dodge. Si Ari ang naiwanan dito. Hindi siya makakapag-teleport, cause. Nag-pike yung gyro para di siya makombo. Ayun na. Alo! Kundo! Puti! Uy, abot inabot pa rin. Malas lang. Sayang. Okay, mid lane. BZM minamasahe, tumalikod. Pag humarap, pwedeng pumalag. Pero ngayon, haharap siya. Tumalon na rin. Nakita dito, eto si Tofu is just gonna burn the Jakiro. Tofu, makakapag-back or fire pa naman. Mickey is not yet over. 33 nandito. May Ravage. Meron pa siyang Glimmer Kick kung kakayanin niyang makapag-Glimmer. Meron pang detection on the side. Ravage gagamitin. Glimmer to escape. Walang follow ulit. Pero they know na nandito lang talaga. Meron tayong sentry na nakabang and that's the Ravage wasted dito sa mid lane. Sakat na ito. Binabawian talaga Bawi yung side ng talaga? Tundra. Hindi pwedeng kayo lang yung ganyan talaga maglaro. At ito yung maganda sa lahat para sa side ng Team Liquid. Makukuha rin nila yung second Roshan which includes yung banner natin para makapag-push siya lang ng tuloy-tuloy kasi yung other towers na lang dito ng Tundra yung nasa taas na lang. So, Rekta, Silver Edge din. And that Roshan kill guys ayan, presented to you by Everyday Gadgets. For your next upgrade, go Everyday Gadgets. Ini-everyday na din kasi yung Tundra. Totoo. Diba? Alam mo may mali na yun pag yung avalanche tapos tinatry mo talagang i-dodge. Pag gyrocopter ka tapos may satanic ka, okay na sa'yo yun. Siya, kita mo, takot na siya kanina. Alam nyo, mabuburst siya. Wala pa naman siya increase raindrop. And kung si Parker, wala talaga siyang spasyo dito eh. Okay? Iwas dito. Meron tayong spot na nakabang kay Parker. He's dead. Parker. Minasakar ka dito ng liquid. Kanina, ikaw yung Verdugo Still. Ngayon, ikaw yung hunted ngayon. Hindi ka nag-mipo? O sige, ito gagamitin namin. O nga, hindi sila nag-mipo in a way, pero like... MK siguro, kasi, MK Bristleback eh. Handaan na rin kasi yung liquid. Na ganun. Ano kasi, alam mo kaya kalabanan ng mipo. Paglalaruan ka lang ng MK eh. Si Silver Edge na rin tumamaya si Hindi kasi kanina si Parker mga boss naka-tricera na yan. Nag-premiera lang ulit. Kailangan niyang kailangan niyang premiere ulit. Premiera lang ulit kaya ganyan. Mamaya, makikita natin pagkatapos ng third game. Si Whitemon, throw body na lang to mga bossing. Ang problema mo sa throw body nila, pati kasi yung pinagsisilbihan nila ng throw body namamatay din. Ayun din. Nauhuli si Askar, nauhuli si Parker. Wala rin. Heart na dito si Ace. Pwede nang tapusin. Huwag nyo nang patagalin, Team Liquid. Oo nga. May Heart aegis na pa naman boss. sila eh. Heart Aegis banner. 3 minutes pa rin naman yan. Last tower naman dito ng Tundra, nasa taas na lang. Pwede nang push. Baka pinapa-over 30 minutes ulit. NG talaga dito tayo mga bossing. Si BZM Crimson yung pinaka-latest niya dito na item. And BKB. One component na lang. Pero as for Team Liquid, pupush na nga sila dito sa mid lane.
Ayan, gamit yung banner guys. Wala na silang paka dito. Sige, rubbish ka muna 33. Handa na kami. Meron kami ditong Heart of Taras ng Bristleback. Bristlefruit na nga siya dito eh. Oy, sa likod. Picking up the back. Ay, avalanche on 2 with the rubbish to counter. Anyone, si Box lang yung tinamaan kasi may BKB nga dito yung Tiny. And Liquid. Huli si BZM. And lista mo na, 33. Another clear game. Another clear game it is. This time hindi One-sided on the side This of time Liquid. hindi na outdraft totally na Tundra yung side dito ng Liquid. Liquid, they are ready if ever na mag-beat man ulit dito yung side ng Tundra. Kasi kita mo, may ano Parker sila, pa, may wala katong MP BKB sila. boss. Kakakabit na ng Shadow Blade. Napatay na. Kahit mag-Shadow Blade siya, may dust na dala yung abot siya sa dust eh. Wala na, GG na guys. It's another 30 minutes. Sabi sa'yo eh. Gante. Naghihintay lang ng 30 minutes para mo GG eh. And the G na nga dito mga bossing. Grabe, same scenario. Same ang naging kwento rito for game number 1. Binugbog ng Tundra yung Liquid. Game number 2, returning the favor sila. But this time, they're making sure na no, this is not just a drop or cheese pick talaga. But more of, nilagay din nila kung paano talaga sila maglaro as a team. Diba? Nakita mo yung consistency nila sa game na to. Sa game to, di ba parang wala masyadong nagkamali. Kasi sugol talaga yun. MK, pag nagkamali yun, namatay yun ng 2 beses nang hindi nagkakaroon yung discharge niya. Nga buong team Liquid dun. Ang ganda ng pinakita ng Liquid dito. Handa na rin sila dito sa second game. They have found their way in this game. And yung MVP siguro ibigay ko dito kay kay Nisha para sa akin. Yung Tiny niya, laking effect. Pero Mickey pa rin. Kasi hindi siya namatay. Tsaka gumagalaw din agad siya. Diba? Si Mickey din. Ayun Ayan yung din. mahalagang kailangan niya talagang gawin ng early. Hindi yung steady ka lang sa MK. Kaka-pick up lang ng kanyang deso. Biglang